Ang edukasyon ay hindi para sa iilan. Ito ay karapatang pantao, para sa lahat. Obligasyon ng Estado na protektahan, igalang at tiyakin ang karapatan sa edukasyon ng lahat ng mamamayan. Ang karapatan sa edukasyon ay kinikilala bilang isang karapatang pantao sa mga internasyonal na batas at kumbensyon. Maging sa saligang batas ng Pilipinas. Subalit hindi lahat ng bata ay natatamasa ang karapatan sa edukasyon. Sa buong mundo, mayroong 262 milyon o isa sa bawat 5 bata at kabataan sa pagitan ng edad na 6 at 17 ang wala sa paaralan. Sa Timog Silangang Asya, isa ang Pilipinas na may malaking bilang ng mga bata at kabataan na hindi nag-aaral o ang tinatawag na out-of-school children and youth. Aabot sa halos 10% ng mga Pilipino na may edad 6 hanggang 24 na taong gulang ay wala sa paaralan o isa sa 10. Kinakailangang hanapin kung sino ang mga batang ito at alamin ang mga dahilan kung bakit hindi sila nag-aaral. Isinusulong ng Civil Society Network for Education Reforms o ENET Philippines ang kampanyang Edukasyon para sa Lahat o Education for All o EFA mula nang itinatag ito taong 2000. Panahon ito ng pagsigla ng kilusan para sa EFA o Education for All movement sa buong mundo. Mula EFA, ipinagpatuloy ng ENET Philippines ang kampanyang ito sa mas pinalawak na kampanyang pagkakamit ng Sustainable Development Goals o SDG, lalo na ang SDG 4 na may layuning makamit ang pantay at kalidad na edukasyon para sa lahat at kumikilala sa patuloy at panghabang buhay na edukasyon o ang tinatawag na lifelong learning. Isinusulong ng ENET Philippines ang pagpapalawak at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan para sa mga reformang pang-edukasyon sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad at pagpapaunlad ng alternative learning systems na naglalayong maabot at maisama ang mga mamamayang mahihirap at naisasantabi. Kabilang sa advokasya ng ENET ang sumusunod. Edukasyong walang isinasantabi, may pagkakapantay-pantay at may kalidad para sa lahat, o access to inclusive, equitable, and quality education for all. Alternatibong sistema ng pagkatuto at edukasyong may kapakinabangan sa buong buhay, o alternative learning system and lifelong learning. Pagbibigay proteksyon sa mga bata at positibong pagdidisiplina, o child protection and positive discipline. Edukasyong hindi naghihiwalay sa mga may kapansanan o inclusive education for learners with disabilities. Karapatan at kagalingan ng mga kaguruan o teachers' rights and welfare. Sapat na budget sa edukasyon at wastong pamamahala sa edukasyon o education financing and governance. Edukasyong may pagtatangi sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality and education. Para maisakatuparan ang mga advokasya ng ENET, isinasagawa nito ang sumusunod. Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at education and development stakeholders upang magkaroon ng makabuluhan at maunlad na pagbabago sa mga patakaran at kasanayan sa edukasyon.
pagsasagawa ng mga pagkilos at proyekto upang maitulak ang mga mahahalagang reforma sa edukasyon para sa mamamayang naisasantabi at napag-iiwanan sa lipunan. Aktibong paglahok sa mga proseso ng SDG at SDG 4 sa lokal, nasyonal at internasyonal na antas sa mga plataporma na mayroon ang gobyerno at sa paglikha ng iba't iba pang daluyan ng paglahok ng mamamayan upang maitulak ang pagsasakatuparan sa SDG 4. Pagpapalakas ng kapasidad ng INET members at partners at pagbibigay suporta sa mga advokasiyang pang-edukasyon at pagsasakonteksto ng SDG 4 sa kanilang sektor at lokalidad. Mahigpit na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga regional at pandaigdigang network na nagsusulong ng kampanyang pang-edukasyon. Tinatanaw ng INET Philippines ang isang lipunang Pilipino na kumikilala at nagtitiyak na ang karapatan sa edukasyon ay batayang karapatang pantao at lahat ng mamamayan ay nagtatamasa ng edukasyong multikultural, patas sa anumang kasarian at mapagpalaya.
good afternoon. Magandang Mga hapon. regular nating tagapakinig at tagamasid. It's Saturday again, 3 o'clock. Naririto po kami, Senior City Kwentuhan. Brought to you, co-sponsored po ng INET Philippines, particularly yung Adult Learning and Education Program, yung senior sa panahon ng COVID, organisasyon po mga senior na nabuo dahil nag-react sila nung ayaw silang makalabas sa panahon ng lockdown. Hanggang ngayon. At pangatlo, yung Lapis ni Gary Granada na nag-o-offer ho ng internet services sa mga organisasyon na gustong magpahayag at magpaabot ng kanyang advokasya sa marami. At ang usual co-host po ninyo, ako po si Ed De La Torre at ang aking kasama sa bahay, Girly Villariba. ngayon po, unang-una po, ang Senior City Kwentuhan po ay live sa Zoom, pero simultaneously po live stream ito sa maraming mga Facebook pages. At ito po nire-record. Kaya pagkatapos po, pwede bang yung mga nahuli, habulin, at yung gustong panoorin nila. Ngayon, Agosto po ay Coconut Month. At itong week na ito ay Coconut Week. Kaya naisip namin ni Girlie, dapat tungkol sa nyug. Ngayon, sino ang ating iimbitahin? Ay tamang-tama. Matagal na, ilang taon na tayo nakabisita noon sa Leyte, di ba? Nag-training tayo, Roy, doon sa Campil. Kaya sabi namin, ay tamang-tama si Bo. Kasi nagtatrabaho yan sa coconut at hindi lang sa coconut, may mga enterprises na. Kaya na-text ko po siya, nag-FB Messenger, sabi ko, Roy, pwede ka ba? Pwede. Pero ang next tanong, may wifi ba riyan? Sabi niya, salamat naman, meron ditong local provider ng fiber. Kako, shoot na shoot. Kaya maraming salamat ang ating very special guest po. Sa hapong ito, all the way from Haro, Leyte, ay si Roy Ribo, General Manager ng Campil Agri Co-op. Roy, good afternoon at pakibati sa ating mga tagapakinig. Good afternoon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Roy mula sa Coconut Farmers. Ang Campil, ang ibig sabihin po ng Campil ay kalipunan ng mga maliliit na magninyog sa Pilipinas. Galing po sa dito, nung maliit pa, pumunta ng Maynila, nasama sa iba't ibang NGO, nagtrabaho sa gobyerno, at bumalik muli dito sa Leyte. Maganda, kwentuhan natin. Bago pag-usapan, kasabay ng pag-usap sa nyug at all that, kwentuhan po ito, kaya may konting kwentong buhay rin si Roy. Magsimula po tayo sa i-share ko ang screen. Mabuti na, maraming picture sa Facebook si Roy at saka doon sa Campil Agri Co-op. Kaya nakagawa ako ng ilang mga slides para hindi lang naman mukha namin tatlo ni Roy at ni Girlie ang makikita nyo habang kami nagkwekwentuhan. Pero ang mahalaga po yung kwentuhan. Itong pictures pong ito pang suporta-suporta lang. So sa title slide natin nga, ang nilagay ko, maliban sa yung picture niya, mabuti pinadala ni Roy. Sabi niya kasi ibang mga picture ko, masyadong mga formal eh. Ito medyo pang field. Ako na ang gumawa ng title, sabi ko, Beyond Copra, na pag-uusapan natin. Dahil pag inisip niyo, Copra, tapos pagbagsak, ang presyo ng mamimili, bagsak. Ngayon sinasabing maraming paraan na kumita sa nyog, at hindi lamang sa Copra. Tapos nakakita ko sa katabi nun, Roy, ng isang picture, mamaya pag-usapan natin. Maganda yun eh. Yung mata, yung we are watching. Pag walang farmers, walang pagkain. Ganon, maganda, ganon. So yan. Pero ang immediate po gusto kong idagdag, kasi yun ang magiging framework ko na nating usapan. Ginugol ko si Roy. Ay may lumabas doon sa isang, awaw ko kung anong page yun na, nagbigay ng ganito ang profile na binigay tungkol sa iyo. At yan ang una nating pagkwekwentuhan. Yung una sa taas, Roy Ribo's 3 decades
as development activist had him working with National Farmers Federation and national government agencies. Yan na lang magkwento. Hindi, yun ang ako kwentuhan niya ngayon. So magsimula tayo, Roy. Sinimulan mo na eh. Pero ba? Dekada na talaga? Oo, mahigit pa yata. Ilang Kaya taon na nagsimula nung siguro nakapunta ako rito? sa development work ko, college days ko pa sa Manila. Oh. And then actually itong palagay ko nakuha niya ito sa sa CDA, sa Cooperative Development Authority. Kasi nagbuo din yung yung Cooperative Development Authority ng parang mga structure nila papunta sa Apex. So marami silang mga pinatawag na mga General Assembly. Recently na-elect naman ako as regional chairman ng agriculture cluster of cooperatives ng Region 8. Anyway, going back, yes, so matagal-tagal na rin tayo dun sa National Farmers Federation sa Campil. Yung Campil kasi nabuo siya 1989 pa 89? No? 1989 pa siya, pero hindi pa siya agri-co-op. More on advocacy siya para ma-implement tama yung agrarian reform sa coconut areas at saka ma-recover yung coconut levy. So yun basically yung nagbuo sa campaign. Pero picture mo na nila. Yan. Oo, itong mga naka-green, yan yung mga fundadores, no? Na buhay pa hanggang ngayon, yung mga fundadores na yan. So itong pictures nito, ito yung yung mga naka-green, ito yung national leaders ng Campil. So nabuo siya noong 1989. Marami din siya pinasok na advocacy basically siya. Nag-aspire siya na maging political center ng mga coconut farmers para doon sa agrarian reform at saka pag-recover ng coco levy at saka mga coconut development initiatives. Pero ang nangyayari sa kanya, kahit meron siyang mga support galing sa mga development partners, even sa government, parang project-based lang siya. Kung pumasok ng project, after ng project, tiklop na naman. So, pero that time, hindi pa ako nakapag full-time doon sa Campil. Nandun ako sa isang National Federation din ng Farmers na kapatid ng Campil. Over time, na maraming nabuo si Campil ng mga projects, pero yun nga, yung iba nag-close shop, tapos umasa, parang nakaasa lagi doon sa funding. Kaya nung ang pasok ko dito sa Campil, before pa siguro ng Yolanda, hindi ako nagkakamali, mga around 2013. That time, ang PRRM ay merong kinakandak ng mga series of value chain na mga symposium, mga fora. Nasama kami doon bilang Campil. And then, kasama doon yung buong pagbubuo ng value adding. And also that time, nakasama niyo na ako, Kaed, doon sa DA, sa Central Office. Doon sa binubuong Coco Hub. Ganon, no? So, nasa development work ka, meron ka ring work doon sa loob ng gobyerno. Pero nung dumating si Typhoon Yolanda, bago yun yung nasusunod na kwento, gusto ko lang matanong sa tagapakinig natin. Mga ilang lugar, sabi mo nga kahapon, nag-Zoom meeting kayo ng mga leaders ng Campil. Maliban dyan sa Leyte, nasa ilang probinsya ang may mga members ang Campil, yung federasyon? Nasa meron kaming 13 chapters sa 11, I think 11 provinces right now. So Quezon, Laguna, and then sa Region 5 wala, Region 6 Aklan, Region 7 Bohol, Region 8 Leyte, Southern Leyte, and then tawid na Region 9 Zamboanga Sur, Zamboanga Norte, Region 10 Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao Norte.
And then 12 wala, 13, 11 sa Davao Oriental, 12 na. And then Agusan Sur. So 13. Okay. 13 provinces. Marami-rami rin. Siguro kayo na ang Right pinaka now. Kampil ng pinaka malawak-lawak at malaking federasyon ng maliliit na magnyog. Pwede natin sabihin. Siguro kung coconut farmers ang pag-uusapan na exclusive, ang pinakamalaki pa rin ay yung SCFO ng PCA. Kasi binuo siya ng PCA. Yes. Pero kung independent sa PCA o independent sa government na exclusive sa coconut farmers, I think yes, kampil na. No. Pero ang bilang pa lang namin so far, head count namin parang nasa more than 14,000 lang eh. 40,000 na members nyo. 14,000 lang sa head count. Yan ang challenge, lalo na ngayong may pag-usapan natin ba, lalo na may coconut levy. Pero para ka matulungan, kailangan hindi lamang registered, sana organisado. Kaya ng isang challenge. Yes. Pero iba pa yun, pag-usapan natin. So balik muna tayo sa, maikli lang yun, babalikan pa rin natin. Pero balik tayo sa yung susunod na sinimpulan mo na sana after Typhoon Haiyan in 2013. Ayan, mahabang discussion sa amin yan actually sa Kampil, no? Sa mga leadership. Kasi nandoon kami sa Manila naka-base. Meron kaming office doon sa Manila. Tapos nung magkaroon ng Typhoon Haiyan, ang nakikita namin yung coconut area na heavily devastated nasa Region 8. Sabi ko, nasa Region 8 din tayo eh. Nasa Region 8 din ako eh. At at the same time, meron kaming pagtingin na bubuhos yung malaking resources sa Region 8. Tama. Pero tingin namin, bubuhos ang Region 8, ng resources sa Region 8 galing sa mga iba't ibang international NGOs. Wala tayo doon, baka mawala din lang yung mga efforts nila after ng emergency relief, emergency response, baka mawala din lang siya. So kung gusto natin mag-build back better yung ating industriya, so nag-decide yung Kampil na mag-focus kami dito sa Region 8. That time ako na yung nahirang nilang national coordinator. So, nag-suggest na ako sa kanila, okay lang ako na pumunta ulit, bumalik ng Region 8. Ang condition ko, yung ating national office, ilipat na rin natin. From Manila, ilipat natin doon sa ground zero. So, pati yung national office ng Kampil, nandito na rin sa opisina na to. Okay. Ayun siya. And then, rightly, talaga, may nakipag-usap sa amin, ito yung Lutheran World Relief, naghanap sila ng implementing partner kasi nagda-direct implementation din naman ang karamihan ng international NGOs. So naghanap din daw sila ng implementing partner kasi parang sa mga ikot nung panahon ng Yolanda, maraming mga series of meetings. Ang pinupush namin doon sa mga international NGOs is that wag na kayo mag-hire at kumuha ng mga galing sa mga NGOs, dadalhin nyo sa inyong international NGO para sa direct implementation. Ang nangyayari, wini-weaken nyo yung mga NGOs doon sa Eastern Visayas. Pati yung mga mahuhusay nandun sa mga organizations, kinukuha nyo. So, bagsak sila, sabi namin gano'n. Gawin nyo silang implementing partner, mag-direct implementation kayo at gawin nyo rin implementing partners itong mga organized groups na. So, ang nagkuhan sa amin, naniwala sa amin actually ay yung Christian Aid, yung Lutheran World Relief, naghanap sila ng, at saka Oxfam. Nagdalawa si Oxfam no? Meron siyang direct implementation, meron din siyang implementing partners. Pero ang pinaka nagkuhan talaga sa amin, nakipag-partner ay yung Lutheran World Relief at saka si Bill and Melinda Gates Foundation. Talaga? Yes, sila para doon sa rebuilding. Mahaba pa ang debate sa kanila kasi karamihan kasi ng international NGO sa panahon pala ng disaster, ang habol lang naman talaga nila emergency relief, emergency response. Pero may mga timeline lang sila, hanggang 1 year lang sila, hanggang 2 years. So nung pinopropose na namin na kailangan merong matira sa amin pag alis ninyo, ganoon na kami yung negotiation namin sa kanila eh.
na after na ninyo, tapos na yung program nyo, dapat yung farmers, para i-build up better, may nakaset up siya na value-adding enterprise. Mm. So mahabang negotiation hanggang sa naipapayag namin kasi ayaw nila dahil more than, ang tingin nila more than 2 years or more than 3 years pa bago ma-realize yan. So in terms ng naging successful ba siya o hindi, parang hindi lang ma-determine. Ang pwede lang na may lagay is na-establish. So may mga ganon na mga debates pa noon. And then, nung pumasok doon sa livelihood, so pumasok na kami sa diversified, hindi lang monocropping ng coconut. So another debate ulit yun. Do we plant for self-consumption ng mga affected farmers or do we plant for the market? So dalawang magkaibang approaches ang pinagdidebatehan namin. Sabi naman namin noon pwede naman mix yan. Ganon. Ganda. Pero ang kagandahan sa amin is na pumayag ang partner namin, ang Lutheran World Relief, na i-set up namin yung isang small type para lang magkaroon ng proof of concept, no? Na ang coconut farmers ay kayang mag-value add at mag-engage sa value add at sa market. At yun yung naging proof of concept namin. So, pero yun, hindi pa yun yung agri-co-op, hindi pa. Basta Lutheran project pa lang yun, no? Lutheran project pa lang siya noon. Pumasok Project. kasi yung agri-co-op 2016 na. So towards the end na ng project. Para i-sustain siya, ang Campil Federation naman kasi ay hindi business organization. So we have to establish a business organization para mag-handle nung business side ng Campil dito sa Region A. So cooperative ang nakitang i-set up para mag-handle ng buong negosyo ng Campil. Wala kami sa lending, wala kami sa microcredit. Doon kami sa manufacturing. Agad, bihira yung gano'n. Normally, ang co-op nagsisimula, di ba? Savings, tapos lending, gano'n. Savings, credit, gano'n. Kayo talaga. Wala, hindi kami pumasok doon. Ang tingin namin, doon sa credit and savings, kailangan mo maraming tao. Kailangan maraming umutang sa'yo. No? Para maging established talaga yung iyong cooperative. Pero kung manufacturing, hindi mo kinakailangan ng marami, thousands of members. Kailangan mo lang ng mga small members na enough para doon sa operation mo. Parang gano'n. And tingin din namin, baka mas malaki ang returns kaysa doon sa lending. No? Baka mas malaking returns. Kailang maraming challenges din kinaharap nila kasi yung market, yung technology na ginamit namin, yung market itself, yung mindset, no? Yun. Yun yung mga naging problem. Ito bang pinlast kong slide? Yan na ba yung unang processing? Ito, nag-start na ito 2019. Later pa yan. Sige. Itong PC, paggagawa ng PC. Oo, yung nasa background dyan, yan yung iPad. At saka sila mamaya balikan na natin yan. Balikan muna natin yung kwento ng pagbubuo ng Campil kasi unang-una, pabalik-balik ko tayo sa slides kasi binabalikan ko yung nakuha kong kwento ni Roy dun sa yan. In 2016, he was instrumental in the formation of Campil Agri-Co-op at nag-establish ng integrated. So kwentuhan mo kami. Sabi, nagsimula ka na. Hindi biro ang magbuo ng cooperative ng magsasaka. Hindi biro talaga magbuo ng cooperative. Ang isang realization namin doon, halimbawa, kasi kailangan mag-set ng build. Number one, alien para sa mga farmers, coconut farmers. To be exact, small coconut farmers, no? Wala sa konsepto nila na magbuo ng cooperative. Much more magbigay ng pera, ng maliit lang naman ang pera nila. Tapos magdo-donate pa sila o magbibigay pa sila para sa capital build-up. So mahabang konbinsihan yon na kinakailangan may stake sila dito.
So, yun yung number one na naging challenge sa amin. Pero before kami magkaroon ng General Assembly, kinausap muna namin ang bawat isa na ito yung, and then nag-orient sa cooperative na kailangan may stake. So, kung ang ating capital build-up is 1,000 pesos each, o kahit hindi ka muna mag 1,000 pesos, kahit kwan lang muna, dahan-dahan, no? Kung ang iyong ang tawag nila doon ay subscribe, share ay 10 lang, hindi kahit mag-isa ka muna. Tapos yung paid up mo, yun yung subscribe capital mo, kahit hindi mo muna mabuo yun, hinay-hinay lang. So, ganoon naman ang ginawa ng iba. Yung iba, dahil nagsisimula pa lang, tapos mabigat talaga yung naramdamang kahirapan sa field, hindi makapagbigay din, no? Pero ano kami, very patiently na tuloy-tuloy na kahit hindi pa sila nakapagbigay, tuloy-tuloy na usap, tuloy-tuloy na involve yung mga small coconut farmers, mga maliit na mga magninyog dito sa sa processing. Sa pamamagitan ng pag-deliver nila ng mga nuts, no? Pag-deliver nila ng mga nuts, binibili namin siya ng mas mataas kaysa doon sa trader. So kung ang trader noon ay bumibili ng mga 5 pesos, kami naman ay bumibili around 6.50 to 7 pesos. Okay. So yun yung mabigat na dinaanan din ng cooperative, yung yung pagmamanage, no? How to manage ng cooperative kasi negosyo siya. Buti sana, sabi ko sa kanila, buti kung advocacy organization to, walang problema. Madaling i-manage. Problema, pera ito eh. So kailangan mo mag-ayos sa recording, in-out ng pera. So wala kaming alam doon. So ginagawa lang namin is mag-set up ng checking account, para monitor lahat ng labas at pasok ng pera. And then kukuha na lang kami ng isang accountant para ayusin niya kung alin dito yung asset, liability, equity, yung mga financial requirement. Pero right now, medyo nakagraduate na kami doon. Meron na kami talagang mga dedicated na mga staff para doon. Bookkeeper, cashier, treasurer, finance officer, may mga ganun kami. Naka-set up na rin. Ano lang yan? Ano pa yung mga challenges? The market. Yung market. Ang problem kasi ng market, pagdating sa coconut, ito ramdam ito ng ating mga kasamahan din ng mga seniors dito eh. Lalo na yung na-involved dati sa kuprahan. Oo. Pagbagsak ng market, ang aming product is naka-base doon sa copra price. Kahit na wala kami sa copra, nasa desiccated coconut na ang pinoproduce, ang pagbili pa rin ng buyer namin doon sa desiccated coconut, kasi volume siya, tulad din ng pamimili ng parang copra na nakabatay sa copra. Tama. Na pamimili. So bagsak kami. Hindi kami makaahon-ahon doon sa doon sa market na yan. So ginawa namin, diversify siya. Para merong mga ito yung isang learning namin diyan eh. Kinakailangan yung coconut farmer natin ay hindi lang dapat single commodity. Kailangan may maneuverability siya. Kailangan maraming commodities na kayang i-produce. So, ano ibig sabihin nun? Kung nagkokopra siya, dapat magamit niya yung cocoa shell, magamit niya yung cocoa husk, magamit niya yung cocoa water. Ganon. Kailangan multi-commodity siya. Tapos dito, kasi ang sinet-up namin dito ay integrated coconut processing, meaning bibili kami ng hulnat, tapos lahat ng bagay dun sa hulnat na yan, pinaprocess na namin dito. Volume na siya. So, ang ka-engage namin ay yung mga volume markets na, yung mga bumibili ng volume. Hindi pa namin kayang i-dictate sarili yung presyo. One time, meron kaming experience na ang alam namin na presyo sa buyer namin ay 70 pesos per kilo. That was 2016. Pero, pagdating doon, 100 kilometers away yung buyer namin. Pagdating doon ng aming product, ang bili na lang sa amin is 55 pesos per kilogram. So nawala kami ng how much? 15 pesos.
Pesos. So ang laking bagay nun. May 3,000 kaming diniliver, nawalan kami ng 15 pesos kada kilo sa 3,000. So 45,000 mawawala sa amin. Lugi kami kasi ang binili naming nuts that time ay mahal. Mm. Tapos pagdating doon, bababa ang presyo. So tingin namin lugi na kami. So doon umandar yung muntik ko na talagang ipatambak doon sa gate. Doon umandar sa akin yung pagiging at na naman yung sabi ko. Parang yung tambak butil na ginawa namin noong 1991 eh mukhang babalik ito ngayon dito ah. Itambak kaya natin yun sa gate ng buyer natin. So pinakiusapan ako ng mga leader na wag na ibalik na lang dito. Pero Okay, Roy, ibalik natin ang konti yung kwento. So, yung mga naging miyembro ng co-op at pumasok dyan sa desiccated, nung una, bilang mga magninyog, ano lang sila, magkokopra sila. Wala silang ibang processing. Ano? Kopra lang talaga, ano, ang alam nila. Yeah, basically, kopra lang sila yung mga members natin dito. Meron silang maliliit na taniman, yung dati, ang tawag doon. May sagingan din, pero hindi nga halos pang market eh. Walang plano, walang farm plan, walang kung ano lang ang tumubo, okay na. Ganon. Tapos pagdating sa coconut, every 3 months dito kasi unlike sa Laguna, every 45 days no ang pag-harvest. O sa Luzon and Mindanao halos every 45 days. Pero sa Region 8, halos every 3 months yan. Okay. Ang dahilan nun kasi matataas masyado ang puno. Mga luma na pati, ano, ulo. Oo, so gano'n ang ano niya. Although primary crop siya, pero merong iba na ang source ng income nila non-farm. Or kaya off-farm, no? Hindi nasa kanila. Ganon. So minsan ay mga farm workers sa palayan, minsan naman tricycle drivers, mga gano'n. So bihira o halos walang monocrop talaga siya dito nung before mag-Typhoon Yolanda. Kaya lang nung dumating si Typhoon Yolanda, wipe out lahat 'yon. So wala talaga silang means ng livelihood. Wala yung primary livelihood nila. And then dahil matagal ang recovery ng puno ng nyug, kahit na may nag-survive sa ganun kalakas, tingin namin mga 3 years. In fact, yun nga nangyari. After 3 years, saka palang nagbunga yung mga nag-survive kay Yolanda. And then, yung mga itinanim, kasi ang Campil ay in partnership sa Lutheran World Relief at saka PCA, Philippine Coconut Authority, namigay din tayo ng mga seedlings, coconut seedlings sa mga farmers natin. So, kaya lang, it will take them mga 7 years pa, 6 years or 7 years pa magamit. Kaya nga tansya namin, next year, magsisimula na eh. Baka makabalik na ulit kami sa one of the top producers. Kasi sa dami nang naitanim na rin. Pero right now, ang nangyayari is yung mga nag-survive ko Yolanda, ito muna yung nagagamit ngayon para dito sa mga commodities. Paano nyo na, ayun siya. Roy, paano mo naisip yung parang desiccated coconut o parang white copra? Kasi mula copra na. Sino nakaisip yan? Paano mo naisip? Bakit? Dahil may buyer ba? Actually, dalawa ang naka-influence sa amin ito eh. Yung number 1, yung sunod-sunod na discussion na ginawa ng PRRM. Okay. Na nag-present para sa cocoa sugar, may nag-present para doon sa VCO, okay. No? Doon sa Mother Ignacia na building, no? Okay. May mga series doon na so isa 'yon. And then yung debate noon na wag na kayong magkopra kasi lagi kayong hirap kung magkokopra kayo. Kami naniwala din kami doon na kung kayo kopra lagi kayo maghihirap. Lumalabas nga hindi eh. Kasi pwede kung mataas ang kopra pala, pwede ka pala maghihirap. So mahirap yung biglang sinarado mo kasi merkado yun eh, di ba? You have the market eh. Yun ang market need eh. So dapat punuan din yun. Anyway, so isa yun, no? Kung paano tingnan yung buong industry. And then yung pangalawa na naka-influence sa amin dyan, nung ako ay makapagtrabaho
sa PCA, as a DA. Okay. Di ba, nag-set up tayo ng Cocoa, maraming umiikot. At that time, may nakakausap kami na mga oil millers. Okay. Tapos yung mga oil millers na yun, naghahanap sila ng source para nag-iisip sila na mag-outsource nung kanilang production pagdating sa desiccated, hindi pa doon sa oil. Hindi pa sa VCO, kundi sa desiccated. So, yun yung sunod-sunod na may mga meeting kami, kinakausap namin paano gagawin, set up namin sa Southern Leyte, i-organize namin yung para doon. Then dumating si Yolanda. So hindi natuloy lahat yon, yung partnership namin na yon. Okay. Hindi natuloy kasi dumating si Typhoon Yolanda. Dumating si Typhoon na yan. So walang nangyari doon. Pero noong dumating yung opportunity na may development partner na gusto makipag-partner sa campaign in terms sa coconut recovery, pagbabalik ng industry, nakita namin yung opportunity na yung pinag-uusapan namin previously, baka pwede natin makuha dito ngayon. Okay. Kaya pinuso talaga namin yung sa Lutheran na sa buong project, kasama sa project proposal namin, yung pagse-set up ng isang integrated processing. So, doon siya pumasok dahil doon sa mga factors na yon. Na sabi nga namin, mahirap naman na pag bumalik yung coconut industry sa Region 8, status quo ante. No? Situation before ng Yolanda. Kasi gusto namin iba. Kailangan yung farmers nasa forefront. So, minsan naghahalo-halo kami dito kain na ano ba talaga tayo dito? Advocacy ba tayo dito? Magninegosyo tayo? Minsan namimix kami. Minsan nawawala kami doon. Mas malaki pa rin ang bahagi talaga sa amin na mag-engage talaga doon sa advocacy. Well, in fact, hanggang ngayon, nasa advocacy pa rin kami kahit nagninegosyo. Tapos sino yung unang nakausap nyo na buyer ninyo? Number 1, sila Albao. Number 2, sila Likop. Sila Sergio. Yung may-ari ng SC Global. Okay. And then nandirito sa yung bibili sana ng Leyte, New Leyte Oil. Oo, may Tanawan. Kasi balak nilang magsama-sama eh. Oo. So nakausap ako ng mga yon one time. Pero talaga, nasa airport pa kami nagmi-meeting kasi pareho kami papuntang Leyte. Pero ang gusto nila talaga that time, desiccated, no? Hindi sila... nag-emerge na yung nagta-transition na yan. Ang tingin ko, ang situation sa coconut right now is that nag-emerge na o nagta-transition na towards non-traditional maganda. na mga unlike dati hindi VCO, CNO, crude coconut oil. Unang-una nga copra di ba? Ang description nga namin ang paggagawa ng copra mula nung panahon ng Spanya 1500s hanggang 1960s o early 70s pareho pa din. Actually hanggang ngayon. Kasi wala ka naman dinevelop na mechanization doon. Tama. So dati pa din siya, walang pinagbago. Sabi namin, kailangan mayroon talagang may gawin talagang program para i-increase yung productivity at mechanization yon. Yung mechanization na naiisip is, paano ba natin i-mechanize yung, unlike sa palay kasi, madali ang mechanization. May traktora, may mga transplanter, may harvester. Sa coconut, iba eh. Kasi nasa taas, sa puno eh. Pero kaya, meron kami mga nakita. Ito yung pinupurso. Actually, gumawa kami ng isang research paper for that. Kinuha kami ng Frederick FES. Okay. Para gumawa ng research paper on farm mechanization. So binuo namin siya ng buong problema nung coconut pagdating sa paano talaga siya i-develop. Farm mechanization would only be one of those things na kailangan gawin na. So
ano siya, ang nangyari sa amin is hindi na kami hindi na kami antay na makausap namin yung yung mga buyer. Yung supposedly yung market na nakausap namin previously. So gumawa na kami ng sarili dito, and then ang sinet up namin, ang kinonect namin ng market ay yung pinakamalapit na lang dito, which is actually 100 kilometers away. Yung 100. Yun yung SC Global. Ormoc ba yun? Hindi. Sa Baybay. Bye-bye. Then kinausap namin yung operations at saka manager, nagpumasok kami sa loob, and then sabi namin, bibili kami ng machine ninyo. And bigyan nyo kami ng design. Kasi wala kami pare-parehong alam paano mag-produce ng desiccated. Oo nga. Pero ang alam ko that time is that gumagawa si Franklin Baker, gumagawa si Peter Paul, maraming gumagawa, si SC Global. Pero yung capacity nila that time siguro, kung di ako nagkakamali, nasa 200,000, 500,000 knots per day. Oo. Sabi ko, kaya din naman namin gawin yan. Pero small, very small scale lang. So ito yung nagawa namin, 2,000 capacity per day. Wow. Pasimula. Kaya nga sabi ko, tingnan nyo lang paano ginagawa ni Franklin Baker at sa kanila Peter Paul at ng iba pa, yung desiccated coconut. We are the same. The same process tayo. Scale lang. Kaya lang sila, mas malaki yung kanilang capacity. Tayo maliit lang. Pero proof ito na kaya natin mag-operate, kaya natin mag-engage sa value adding. Saan kayo bumili o nag-manufacture ng maliliit na makina? Yung mga makina binili namin din sa SC Global. Sila mismo, pwede. Sila. Kaya shoot na shoot sa kanila pati yung specs, yung grinding, pang granules, kaliit. Kasi so gusto sila pinaset up namin sa kanila. Gusto nilang mag-source sa iba pa maliban sa sarili nila, no? Para yan. Mabuti na lang may ganun sila. Unlike Franklin Baker, hindi. Hindi. Sila lang. Si SC Global, pumapayag sila na galing sa labas. Yung kanilang maganda yun, Sila lang ba ang gumagawa nun? Source, kinuha namin sa SC Global yung design ng building, yung process flow, at saka yung mga machines. At saka yung specs ng mga machines. Nandito ba, yung bang isang picture ang yun yung muna? Hindi yan, kundi ito ba yon? Yeah, ito nasa likod ko yan. Yan yung oven furnace. Okay. Yan yung papunta dun sa loob na mainit papunta sa oven. To dryer. Ano yan? Air dried, hot air dried. Air dry. Maganda pala, no? Air drying yan ng mga nasa around 60 to 65 degrees na air drying. Tapos hanggang ngayon, ganun pa rin, 2,000 knots per day o mas marami na kayo? Yeah, kasi yung capacity ng oven ay hanggang 2,000 knots a day lang. Okay. Mm-hmm. So sa ngayon, yan ang isang masasabi nating from the ground up processing na simulan ninyo, manage ninyo, may market pa rin. At na hindi namin alam paano sa simula, pero we have to engage, di ba? We have to engage. Hindi namin alam yan paano sa simula. Ang galing. Pero lakas loob kasi value adding ito. Ito lang yung paraan. Kaysa kung kami ay gagawa lang ng minatamis na bao or kuan, maliit siya. Wala siyang masyadong makakatulong siya sa mga maliliit na mga families, pero in terms ng ng malawak, hindi siya. Parang ang kinakailangan, kasi nakita namin na yung coconut farmers, kailangan niya ng mayroong market ng kanyang lubi, ng kanyang nyug na magandang market. At tingin namin, kaya namin i-provide yung market na yun. Talaga. Lalo na ngayon, siguro by next year, baka tumaas kami ng presyo to the point na kahit bumagsak ang presyo ng copra o crude coconut oil sa international market, pwede namin siyang i-maintain dito. Dahil sa isang presyo na magkakasundo kami ng mga farmers. Maganda ang presyo ng desiccated, kaya pwedeng yes, nyog na higher. Yeah, kasi ang kapag na-set up namin dito next year na yung mag-operate kami next year, ibig sabihin mill gate na kami.
Oo, meal na kayo. So bibili kami ng more than pa sa Millgate. Mm. So hindi na sila pupunta sa malayo para ibenta sa Millgate. Hindi na sila pupunta ng Tolosa, hindi na sila pupunta ng Samar. Sa amin na sila, diretso. At the same price o baka mas higher pa sa Millgate. Oo. Di ba? So sabi ko, iyan yung magiging contribution natin dito. Paano natin Ganda yan, increase yung income ng farmers. Ang ganda niyan, no? Hmm. Kasi normally ngayon sa Millgate, ito yung Millgate na yung whole nut, ano? Hindi yung copra, yung whole nut. Yung pamimili ng whole nut ng mga meals, ng mga malalaking meal, mga magkano ang range yan? 5, 6, The same. 7? Ha? The same. Right now, 7 pesos sila per whole nut. Ha? Pero ipoprocess nila yan into VCO at saka copra. Kasi may copra pa din naman sila. In fact, kami magkukopra din kami kasi may mga waste eh. Tama. Merong hindi mapoprocess. So yun, gagawin mo ng copra yun. Pero So almost the same. Pero kahit sila nag-VCO, ang bili pa rin nila ay tulad ng Tama. base na copra. You know, Kung kami ay mag-base kami doon sa presyo ng buyer namin sa desiccated o sa VCO, then we can buy higher. Talaga? Palagay nyo, kasi ang dream lagi, tatanda ko sa usapan nun sa PCA rin, ano ba talaga ang, sabihin natin, average price ng isang nut, isang nyog, na pag yun ang bili sa magyunyog, kahit paano sulit na yung kanyang trabaho, hindi yung fluctuating. Marami. Ang iba, siyempre, maximum 15. Sabi naman ng iba, 10. Okay na. Iba naman, kahit lang, 7.50, 8 pesos. Sa panimulang tansya nyo, based lang sa main product. Sa study namin, sa comparative study namin at saka based doon sa cost of production. Okay. Plus konting kita para sa farmers. Dapat, yung 28 pesos sa copra would be the safest. Yun yung pinakakuha niya talaga, 28 pesos. Tapos divided by per kilogram ng copra. Kasi ang gagawin mo lang naman, you divide the 28 pesos into 4, yun na yung per piece. So papasok 7 pesos yan per 7 piece. pesos. Pag ganun sulit na Sulit na sa kanila yon. Kaya ngayon, happy sila kasi sumobra sa 28 Umaabot ng 32 dito sa farm gate Kaya bumagsak siya ng 30, happy pa rin si farmer doon. As long as hindi siya bumababa ng 28. So we would just imagine na nung nakaraan bumagsak siya ng 11. Ng grabe. 12, 11. Ayaw na umakit ng farmers noon. Nag-aantay na lang siyang mahulog yung nut. Tama. Kasi mas mahal pa magpasaka. 10 pesos man ang kanyang pagpaakyat. Tapos ang mahulog lang 3 piraso. Sa Laguna, pinutol na lang nila at binenta. Ganun. Pero mali din naman yun. Kasi babawi naman. Di ba? Nagkaganon naman siya. So maganda sana siya na may areas, maraming areas, ma-replicate ito doon sa iba. Sabi nga namin doon sa ibang mga kasamahan namin sa Campil at saka ibang coconut farmers organization. Learn from us. Actually, binago ko yun yung learn from us. Learn from our mistakes. Nauna kami, marami kaming mga maling nangyari, maraming maling nagawa. Itong mga maling nagawa namin, ganito yan, ito yung mga mali. Huwag nyo nang gayahin, gawin nyo na dyan, pero huwag nyo gayahin ito. yung earlier picture na sabi mo, yan pa rin planta yon, pero ito'y tungkol naman sa paggamit ng husk. Yung gumagawa kayo ng yung husk naman, magbigay na yung ng PCA sa amin ng decorticating machine. Medyo may konting push kami na ginawa diyan kasi matagal na kami nag-request 2016. Nag-request na kami kasi we were faced ng maraming nuts. So ang dami-daming nuts, nakita naman nila na nagbubundok-bundok na diyan. Pero yung saad nila, yung sinasabi nila na magpo-provide sila ng decorticating machine, hindi nangyayari. Pero nakikita namin, dumadaan lang sa harapan namin yung decorticating machine nila. Napupunta sa ibang barangay. Sabi namin, bakit yung binibigay sa ibang barangay? Wala naman silang husk. Nasa amin yung mga bunot.
And then 2019 finally na-provide na dito yung isa na decorticating machine. So very happy kami na meron kami na decorticating machine. Ito ngayon nagagawa namin into fiber at saka coco peat. Yung coco peat, ito yung ngayon yung ginagawang soil medium ng mga nag-hydro. Tama. So siya yung mabilis na naubos dito kaagad. Oh. Wala pang 2 araw, lahat ng coco peat namin ubos na. Talaga? Sinong nabili? Mga local lang. Talaga? Wow, okay po. Mga kwan lang. Kasi parang nagiging fad. Sana hindi maging fad. Yung mag-hydroponics. In fact, kahit sa Laguna, yung grupo dun sa Imo, yun din. Kasi meron kaming project ngayon, parang nagtandem ng 3 kooperatiba ng Campil. Isa sa Laguna, isa sa dito sa Leyte, tsaka isa dun sa Agusan Sur, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagtandem para dun sa pag-create o pagko-connect ng market. So ayusin namin yung volume para sa coco coir production namin. Kasi pare-pareho kami may mga coco coir, may decorticating machine kami. May decorticate na lahat. Maganda, no? So kino-connect namin siya para magbuo kami ng parang commodity network ng mga cooperative. Sige, isa-isahin na natin yung mga produkto kasi may ayan, ito muna yung una ninyong nakuha ko rin sa Facebook page na may desiccated, may vinegar, may coir, planting. Panito, ang tawag dyan ay geopat. 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 So ang right now, ang pinuproduce ng kooperatiba ay food products at saka non-food. So sa food product, meron sa desiccated coconut, meron din sa vinegar. Itong vinegar na nakikita nyo ngayon, ito yung nagawa namin na vinegar from the coconut, yung water. Water, oo. So hindi yan yung coco sap. Pero right now, mas marami kami ditong coco sap kaysa dun sa coconut water. Talaga? Dahil yung coco sap, yung tuba? Yung coco sap yung tuba. Kasi yun naman ang hinahanap ng mga farmers dito ngayon. Naghahanap sila nung mapagbebentahan ng medyo magandang presyo ng kanilang vinegar, tuba. So, hindi na sila gumagawa ng bahalina, karamihan dito, nag-stock bahalina na dahil sa mga lockdown, wala nang bawal na ang magkainan at mag-inuman tuwing pesta. So marami silang stock ng tuba. Hindi na sila nagtutuba. So ginawa nila ngayon, nagsuka sila na galing sa tuba. Hindi na sila nagbabahalina. So para ma-provide dun sa members yung market para doon, kami na ngayon ang bumili ng kanilang mga produktong home-based production, kayo lang ang nabili ng bulk tapos kayo ang nagpa-package at nagbebenta, ganon? Nagpo-process kami dito actually. Processing pa rin. Pinaprocess namin siya, nililinis namin siya kasi hindi naman standard lahat, hindi man pare-pareho ng sukan darating sa amin. Merong 1 day old, merong 1 week old, no? Hindi pa siya maasim. So dito, pinaprocess namin siya, natural way lang na pag-process na hindi naman siya walang chemical, walang preservatives, wala. Yung natural lang niya, pabibilisin lang namin yung natural process niya. Fermentation. And then, pagkatapos niyan, in 10 days time, based sa process namin, maasim na siya. Usually, it will take 3 months bago maasim. Wow. Pero sa process na ginagawa namin, based sa turo sa amin ng DOST, so napoprocess namin siya in 10 days, makuha na siya. The best na siya, eksakto na siya doon sa yung acetic content niya. 4.5% man. Yun between 4, basta 4 up. So galing lang siya. Galing lang sa ito yung galing sa coco water hindi yung sap. 10 days lang? Both nung una, pareho sila. Pareho pwede? Wow. Ganda pareho, na. Pero dito sa isa. Pero ang nagka-problema lang kami doon sa water kasi parang may kulang kaming process sa kanya. May mga cases kasi na para bumabalik siya sa dati.
Nawawala yung asim. Nawala ang asim. Sa cocoa water. So baka kulang kami ng pasteurization doon. Ah. Yung galing sa sap, yung galing sa tuba na suka na ginagawa namin, maliban doon sa pinoprocess namin siya, meron siyang dumadaan din siya sa pag-pasteurize, pinapasteurize namin siya para mamatay yung anong pa pang bakterya na meron sa loob. Yeah. So pinaka-safe siya sa lahat. Organic na safe pa. Galing. Ganun. So ito ngayon yung maraming bumibili yung mga yung mga lalong-lalo na yung mga acidic na yung mga tiyan. Kasi natural Ito na yung kinukuha nila. So pinupuntahan na kami dito para doon. This desiccated coconut naman na nasa picture, actually, isang piga na lang nito ng isang special machine para ipiga ito, virgin coconut oil na ito. Kaya ito mag-produce ng virgin coconut oil. Pero wala kasi kaming pangpiga sa kanya. Pero magta-try kami gumawa niyan by siguro 2 weeks from now kasi nag-order kami ng isang machine pero gusto sana namin German made. Kaya lang parang China made yata yung darating sa atin. Subukan namin yung maliit lang na machine para gumawa ng oil. Kasi syempre ang BCO, lalaki ang market niyan. Pero itong VCO na desiccated coconut, itong tawag namin na dry process. Meron kami tinatawag na wet process na dalawang bagay. Centrifuge at saka fermentation. Hindi kami sa fermentation. Yung setup dito yung centrifuge. Tama. Ang kagandahan lang naman noon, i-process namin ngayon, pagdating mamayang hapon, mamayang gabi, oil na siya. Mas mabilis. Unlike dun sa copra, kailangan mo na volume. Kaya nagra-rancid yun, madumi, nandun na yung mga dumi ng mga insekto, etc., rodents. Tapos lilinisin na lang daw yun, tsaka gagawin nilang crude coconut oil. Kaya madumi talaga siya. Pero itong ini-introduce namin ngayon, i-introduce natin siya tulad ng konsepto sa Japan na just in time. Parang same day, wala ng warehousing. Idadry, ipepress, tapos magiging BCO. Tama. Within the day. Parang ganun. Balik tayo dun sa suka kasi nakita ko sa next picture. Meron pa kayong spicy. Ano yung spicy coco vinegar? Oo. Yung spicy naman yan, concoction namin ito ng garlic, ginger at saka yung chili. Yung chili namin dito. Para talagang pang sausawan talaga. Sausawan. Pero siguro hanap ako ng paraan, mapadala ko kayo ng sample nito. Matikman mo talaga siya, masabi mo talaga na siya, maiiba. Yun ang sinasabi ng mga tao dito Naiiba ang asim at sarap ng kampil. Vinegar. Naiiba ang sarap. Ang sarap yan pag sa lahat ng nag-barbecue, lahat na nagpupulutan. Nako, lahat may inihaw. Si regional manager dito, si Joel, hindi na siya, di ba nagkaroon siya ng na-opera siya? Pagkatapos ng operation niya, lahat ng kanyang ginagamit na sa bahay nila na vinegar, galing na dito. Talaga? Wow. Dito na. Hindi na siya bumibili ng mga nandoon sa mga malls. Sa supermarket, hindi na. Pero papasok din kami sa supermarket. Konti na lang ang ayusin namin dito sa aming facility. Halos kumpleto na siya. Ilan na ang ngayon? Ilan na ang inyong capacity magtanggap ng delivery ng nuts? Kaya namin right now yung 800 liters per day. How many nuts is that? Hindi ko alam yun. Hindi, sa SAP ito, sa SAP. Sa nuts kasi parang may aayusin pa kami with DOST kasi nga yung problem na bumabalik yung asim niya. Kailangan namin siya maging consistent. Pero yung para sa desiccated, ganun pa rin, 2,000 nuts per day. Yeah, 2,000 nuts per day pa din. So ngayon, meron kaming prospective na market nandiyan dyan sa Cavite na nagpapaproduce sa amin ng cocoa water na ang tawag nila gawin namin syrup.
Yung Yung ano, cocoa yung water. parang anong tawag? Parang amino. Parang amino. Amino. Parang kokotoyo. Oo, parang gano'n. Yung Oo. aalisin So, lang yung maganda, tubig, ano? maganda presyo niya kasi 130 pesos per ano siya, per liter. Ginawa ni Nanay. Parang sinananay Ching sa Governor Sa Davao, sa San Oriental. Isidro. Amino acid. Yeah. Ay, maganda yun kasi cocoa water lang yun na pinapaiga. Ano? Ang laking bagay. So doon naman namin dadalhin yung cocoa water na kasi may market naman. Wow. Ay, Hmm. bigla lang ako naisip, okay, maliban sa contact, maliban sa communication, problema ba ang ano? Logistics? For example, umorder, na-produce nyo yan. Tapos dadalhin sa Cavite. Kaninong problema yun? Problema nyo? Problema ng buyer? Paano ba yun? Hindi, ano lang naman, ang sinasabi lang namin sa kanila, X factory price. Ibig sabihin, Ganun, oo. dito yung presyo na yan. Ngayon, kung di-deliver din sa inyo, sagot nyo na yan. Okay. Kayo na Para sumagot, hindi mo hindi na na kami. problema, no? Tama. Paano namin problema? Last sila sa final price. Tama. Hindi Yeah, mo na sila problemahin na. yun. Pero pag sinabi nila na i-deliver nyo, magkano yung price, nire-compute namin, medyo mabigat. Oo Kasi nga. para kumita ka, kailangan volume mo. Ang Tama. capacity lang ng truck namin dito is 2,000 kilograms. Kung Cavite siya, lugi. Kasi gasolina at saka port fees, malaki. Ang layo. Kainin Dadaan niya pa yun. kayo ng Samar, Bicol, gano'n. Yes, masyadong malayo. So meron nga akong isang prospective buyer din pa niyang tawag sa amin. France naman ito. Huh? Naghahanap sila, gusto nila mag-partner sa Campil na mag-deliver sa kanila ng 2,000 lang kilograms ng desiccated coconut. So every month. Okay. Sa panimula, France ito, sa France. Na mga Pilipino, mga Pinoy na nandoon, nakapangasawa ng French, then meron yatang parang meron silang VCO production yata doon at saka So gagawin nilang baka chocolate dito. siguro. Okay. Baka chocolate siguro kasi yun yung mahal doon eh. Food, Chocolate na may desiccated coconut na feeling. Yun ang mahal doon. Nung tinanong ko ang Franklin Baker ba o iba, ang ano pala, itong desiccated coconut natin sa Pilipinas, ang kauna-unahan palang gumagamit niyan ay yung isang chocolate bar sa US na may feeling ng panahon pa ng Second World War at tuloy-tuloy pa rin. Mukhang isa yun sa uses. Pero maganda yung second point mo na ang desiccated coconut, pwede mong gawing BCO. Di, sa halip na BCO ang export mo, squeeze mo lang pagkatapos. Tapos i-sell mo. Tapos yung sapal, magagamit mo pa rin. Ang galing. Desiccated pa din. Pwede pa din. Oo. Ganoon nga yung ginagawa ng iba. Actually, pero parang hindi maganda para sa market kasi ang Europe market, naganap sila ng full fat na desiccated. Kaya yung isang buyer namin dito sa Cebu naman, nagtatanong sa amin, full fat ba kayo o low fat? Alam ko na ibig sabihin nun, napuga na yon bago naging desiccated. Tama. Pero itong isa, naghanap lang siya ng paraan paano namin madadala ang 2,000 kilograms papunta sa France. Sabi ko, hindi ko lang alam kasi sa customs, may mga permits pa ba yan? Baka may protocol dyan sa France na kailangan na ayusin. So sagot na nila yung pagpapaship papunta doon. X factory price ang binigay ko sa kanila. Galing Sila nang kami na magpapadala doon pero sila magbayad. Wow. Ayan, marami actually opportunity para sa coconut. Hindi lang talaga siya maraming pera na pagkakitaan si coconut farmer. Pero kung coconut farmer lang siya alone, hindi kakayanin. Hindi siya group, baka hindi maganda yung returns. Tama. So mas maganda naka-organize sila sa group para ang delivery nila ng kanilang produkto ay volume. So makaka-engage sila ng mas higher na price sa market. And then pwede silang mag-decide kung gagawin ba nilang whole nut lang
So may gamit pa sila sa bunot. So dapat yung bunot hindi lang simpleng pang gatong. Kasi ang alam ko, kung less than 1,000 na nuts, halos yun yung ginagamit nilang panggatong para maging kopra. Oo, tama. No? Tama. Ngayon, kung hindi sila magkokopra, meron silang more than 1,000 nuts, husk. So dapat ito, maturuan sila kung paano i-produce itong itong husk na ito. Yung bang pag-deliver sa inyo, Roy, di-husk na? Yung Hindi, kasama pa? nagpe-prefer kami na may kasamang husk. So kayo na lang mag-aano diyan, mag-aalis. Kami na lang magdidihas. Ang rason pa kasi kung maramihan ang pagdating dito, maraming masisira sa kanya. Mabibiyak. Maraming mabibiyak. So mas gusto namin yung may husk pa. And then may decorticating machine dito. Iyo. Gano'n. Pero ini-imagine ko lang siguro by next year, pag nag-start ng operation yung BCO namin, 15,000 nuts a day yun. Laki. Baka hindi na namin kayanin i-absorb yung maraming husk. Baka maging na lang dihas. Hindi, saka hindi lang yan. Yung naging problema yan sa Ibisan. Kasi kung meron kang food production, dapat malayo yung decorticating at pit. Dahil may... Yun nga, isa yun. Sa FDA approval, kailangan malayo yung mga yung sumasama sa mga pollutants. Tama. Baka ilipat naman namin siya. Pero again, kailangan namin mag-procure ng area for that. Area, tama. Pero basically ang daming niyang mapuproduce talaga. Ang sabi ko nga, number one, kahit mag-copra siya, basta sa panahon ngayon na mataas ang copra, pwede kang mag-engage sa copra. Pero i-volume mo. No, yung maliit lang na volume ang ibigay mo o i-deliver mo. Second, ang the best pa rin sa farmers is marami siyang sources o marami siyang mga sources sa kanyang income from that coconut. Hindi lang dapat isa. Na pag bumagsak ang presyo ng isa, wala na siya, tapon na yung iba. Tama. Right now, isang iniisip namin dito, nasa drawing board pa, is parang nagtotolling service. Kung gusto ng farmers, kanila pa rin yung final product, ibigay pa rin namin sa kanila. Para siya na magbenta. Service na lang ibigay nila sa atin. Pero bahala na siya mag-market. Nag-text pala si Girlie sa kaibigan natin, si Agnes. Si Agnes. Sabi niya, Agnes, yung bang sina Roy, yung BCO from desiccated coconut, okay ba yun? Ang kanyang sagot, alam naman natin. Yan ang mas stable kaysa doon sa wet process at totoo naman. Stable talaga. Ang problema nga lang natin itong unang binibigay ng DA ay gusto nila centrifuge. Bahala na muna. Pero technology, lang naman siguro yun. Ang tingin ko lang doon, yung moisture content lang. Kailangan ma-settle yung moisture content sa centrifuge. Inisip ko, imagine Roy, mula nung post-Yolanda lang yan, mga 2016, tas ngayon, 2020, dati 5 taon lang. 5 taon. 5 years. Rapid learning mo listening to you, parang arami mo nang alam tungkol sa production, sa market, logistics, ganyan. Pero laging ang problema na yun ang pinanggalingan natin, paano natin makukumbinsi at mapapasali yung maraming maliliit na magginyog na hindi bihasa sa ganyang type of enterprise. Mas bihasa sila na isa-isa kanya-kanya, mas convenient deliver na lang. Grabe. Anong mga naiisip mong gawin dyan sa mga susunod na taon? Talaga siya ako tingin ko sa farmers talaga para mag-involve sila. Makita talaga nila na may income doon. Sa tagal ng panahon na parang napabayaan yung coconut farms. Yung coconut industry kasi parang basta yung coconut industry, yung coconut farms napabayaan sa matagal na panahon. So para sa kanila, kung meron dumating
parang one of those lang ang tingin nila na dumaan at umalis. Ganun lang sila. So hindi sila masyado mag-engage. Ang primary reason is that kahit na magbigay sila ng sobrang effort, magtanim, maayos, mag-GMP sila, mag-good agricultural practices sila, pero ang presyo ay pangit. Bakit ako mag-i-invest ng time and effort? Diba? Parang ganun sa farmers eh. So, ang maganda noon, ma-incentivize mo talaga si farmer doon sa kanyang efforts. Kaya, kinakailangan din, halimbawa, dito sa ginagawa namin na to, sa halip, kailangan namin i-expand at paramihin pa yung mag-engage sa ganitong klaseng value adding. Kailangan lang may provide natin yung market sa kanila. Tayo ang market. Yun ang sasabi namin sa kanila. Tayo ang nag-emerge na market. At tayo ang tinitingnan din ng mga farmers na kaya ba niya. Kasi ang isang learning namin dito, nakabili kami ngayon pero bukas hindi kami makabili dahil maliit ang kapital namin. So ano ang mangyayari sa farmer? Hindi na kinabukasan naman, hindi na siya babalik dito kasi baka wala na namang kapital. Wala namang pambili. Diretso na lang siya dun sa trader. May mga ganon na mga cases, no? Kasi hindi kami tuloy-tuloy makapabili kasi kulang siya ng kapital. That was 2 years ago, 3 years ago. Ngayon, tuloy-tuloy lang. Pwede. Kami na lang umaayaw. Stop na muna. Talaga. So, ang tingin ko, halimbawa ako, meron akong kinakailangan pumasok sa ganito. No? So, may kinakailangan akong tanggalin sa aking utak. No? Na nakuha ko sa more than 2 decades o 3 decades ng aking parang pagiging sabi pa nga mas may pagka-activist, no, na or more on advocacy. Hindi siya mawala-wala eh, kahit hanggang ngayon eh. Pero ang kinakailangan mo i-unlearn yung mga mindset, halimbawa na hindi kakayanin ng farmers na umakyat sa ladder na hindi kayang mag-increase ng income dahil mababang presyo ni Copra. So, isa 'yon ang mga learning ko, no? Yung mga learning na imposible mangyari yan, no? Lumalabas meron pa ng hindi imposible. Imposible sa amin 6 years ago, 7 years ago, Kaed. Hindi namin nakakala makapag-set up ng ganitong integrated processing. Yeah. So, imposible yun. Kasi parang tingin namin, yan ay naka-reserve para sa mga big players. Hindi. Kaya natin pala. Di ba kaya natin? Make it simple, small, pero dapat marami. So, ito, parang proof of concept. Yun yung isa. At saka kailangan din, halimbawa ako, kailangan kong laging matuto kung ano ang meron, kung ano nangyayari na. Actually, simula nung ma-set up ito, lahat ng learnings ko dahil sa yung tuloy-tuloy na learning na yan dahil sa engagement eh. Na maraming mali, tapos ay dapat ganito palang ginawa. Maraming mga learnings along the way. Kasi bago ng bagong field eh. Bago na yung terrain. Hindi na tulad dati, no? CM Recto ang terrain eh. Murayta to Recto. Ngayon iba ang terrain. Market. Nag-uusap tayo sa market. At minsan sabi ko nga, minsan salbahe yung market. Pero kailangan i-take mo ang sarili mo. Kasi basically, you have to engage with the market or else be the market. Okay. Di ba? Parang gusto kong gayahin si Elon Musk eh. Na hindi siya pinakikinggan sa kanyang iniisip na pwede yung mapuntahan yung moon ng ordinaryong tao. So ang ginawa niya, gumawa siya ng sariling mundo. Rocket. Gumawa siya ng sarili niyang NASA. Mga ganun ba? Kaya. And then, maliban dun sa mga learnings na yon, yung mindset. Tiyaga din lang sa mindset. Kailangan i-broaden ko lang yung mindset na dapat combination siya, pero ito may capacity dapat na mag-isip na to make this all sustainable, kasi alam mo, hindi magiging sustainable itong effort sa enterprise eh.
para sa coconut farmers. Kasi hindi ito kuwan eh. Hindi kami gumagawa ng tira-tira eh. Hindi kami gumagawa ng candy. Hindi kami gumagawa. Industry ito eh. Nagiging part ka ng major player. So, meron kang combination pa rin nung advocacy mo to make your enterprise initiative sustainable. Tama. Kailangan magkaroon ng enabling environment para doon. So, dapat tuloy-tuloy. So, hindi na pipiliin tulad ng dati na mga motherhood statement. Pagka nag-advocacy tayo. Very specific. Ganon. At saka naka-engage dun sa market. And then, fourth na nakita ko dito, kailangan yung constituent mo, yung farmers natin, dapat lagi mo silang kasama. At hindi dapat tingnan yun na yung mga farmer, ganyan talaga sila mag-isip. Wala talagang ganyan. Tayo-tayo na lang. Hindi. Kasi for a long time, malaking kasalanan ng mamamayan sa mga magsasaka sa coconut. Hindi ko sinasabing malaking kasalanan ng gobyerno. Sinasabi ko mamamayan. Because we allowed ng ating coconut farmers na maging ganun sila. So we have to work with them. No? Tapos kunin at tulungan talaga sila na sama-sama kahit na ano-ano pa mang interpretasyon ng mga coconut farmers mo, ano pa rin sabi namin huwag niyo nga awayin. Ipakita lang na ito yung tama, ito ang mali. Dito tayo sa tama. So we have to work with the farmers. And then wala sila kasi access sa information, wala silang access sa technology. But kung meron sila access sa information, nagbubuo din yung mindset nila. Then, fifth, siguro, kailangan mag-build ng mga partnerships. Yung, nung una kasi, meron ako, tendency, ayoko makipag-partner sa gobyerno. Independent kami. Di ba? Ayoko makipag-partner sa mga private. Kasi independent kami. Kami lang, sarili lang. Lumalabas, for you to be sustainable at talaga maging relevant ka sa ginagawa mo, you have to build partnerships. You have magiging maraming maganda na mangyayari. You can build your social capital, yung capital itself, pwede mo rin i-build yung financial capital mo dyan. Along those partnerships, no? Even your market can be, kami nga ngayon, right now, meron kami 7 partnership agreements. No? Talaga. And then, tuloy-tuloy din lang yung advocacy namin. Yun yung fifth. Ang advocacy ay nakapatungkol dito how to make it sustainable. Yung mata na we are watching is actually a campaign last month na ginawa namin together with other organizations around the region. Ang mata ay ginawa ito ni Dan Aker para dun sa COP, yung Conference of Parties 25 sa Spain. Ito yung parang international conference o convention ng United Nations on Climate Change. So naka-25th na sila 2 years ago sa Madrid. Ang 26 naman ay gagawin ngayon sa Scotland. I think sa Glasgow. Sa Glasgow, no? And then, kinausap kami kung pwede kaming makisali doon kasi gusto nilang i-project yung farmers. Na farmers, without farmers, there's no food, gano'n. So, yung mata symbolizes yung we are watching. Ang farmers are watching member states, United Nations, and other big pollutants na kinakailangan may gawin na kayo in order to mitigate o i-reduce na natin yung risk nitong nangyayari sa climate change. So, yan yung ang artist na yan ay taga dito din lang sa Haro. No? Talaga? Taga Haro lang yan. Dito din lang sila. So, gusto na namin buuin yung artist group dito. Maganda yan. Yung mga magagaling. Gusto namin magbuo dito ng artist group. Kasi marami sila rito So, yan ay picture yan ng mata. Tapos nilagyan nila ng farmer. Ganda. Roy. Mata in the eyes of the farmers. May mga tanong sina Annabel Hayco na mga taga Bohol. Paano daw nakaka-participate yung mga kababaihan sa coconut
business? Ano ang kanilang natututuhan din katulad mo? Yeah, actually, ang pinakamarami naming participant dito at saka members sa cooperative ay kababaihan. Oo, In Mas fact, 60% ng aming board ay mga kababaihan. ay kababaihan. Kababaihan. Maganda kung ma-involve. Number one, meticuloso. Mas maganda sila mag-handle. No? Unlike dun sa mga kalalakihan, sorry for our genre. Nagmamadali. Lahat shortcut. Pero pagka yung mga kababaihan na namin ang nagpapadaloy, nag-handle ng mga ganito, meticuloso yun, detailed. No? Walang, eksakto. Eksakto sa kwento. And then, of course, din sila in this side of the Philippines, sa Leyte, ang kababaihan dito ay partner din ng kanilang mga asawa sa production. Okay. Sa production. Hindi lang sila umaakyat ng puno. Oo Pero nga. pagbaba, kasama na sila dun sa buong lahat. process sa production. Mm. Share sila doon. Tapos, Tapos, hindi, gusto kong ihabol naman kasi ang laging concern nga natin, Roy, sa farmers, lagi sinasabi na tumatanda tapos yung kabataan parang either dinidiscourage ng kanilang magulang or discourage yung bata na wala naman patutunguhan itong agrikultura. Dahil dito nga hindi naman ito farming na lang kundi processing na, negosyo na. Nakaka-attract ba kayo ng ilang mga bata-batang miyembro ng pamilya na mga magdinyog na magka-interest, no? simula nung ma-set up yung cooperative at nag-engage ito sa integrated, mas marami ngayon na rin ang na-involve na kabataan na mga magsasaka. Totoo yun na marami pa rin, may gugustuhin pa rin ng mga magulang na huwag na sumunod yung mga anak nila doon sa hirap na dinadaanan nila. Pero may mga magsasaka din, pag nakita nila na may higher returns, nakikita nila na kailangan mag-invest. Yung kanilang mga anak doon. Kaya kami, nag-i-encourage kami ngayon na makasama doon sa meron kaming isang campaign ngayon para sa production ng vegetable. Yung mga kabataan ngayon na nasa agriculture, no? Mga estudyante ng agriculture ng BSU, na mga anak na magsasaka, sila ngayon yung naka-frontline doon. So yung pinag-aaralan nila sa school, binabalik na nila dun sa kanila. And then ang aming bottom line kasi doon, kaya ganoon naman ang thinking din talaga ng ating mga magsasaka. Kasi wala sila nakikitang increase sa income, no? Pero pag nakita nila yon, tulad ng iba, nakikita nila na may income man na nangyayari, may magandang nangyayari. So that's one. Pero yung kabilang banda din doon, yung readiness din ng mga kabataan, no? Na pumasok doon. May mga kabataan din na gusto pumasok diyan para tumulong. Pero meron din mga kabataan na ayaw na rin pumasok diyan kahit na sila ay agricultural graduate. Nilipat na lang sila sa iba, ay hindi magsaka. No? Magpupulis na lang siya, mga gano'n. Ito naman, ito yung isang pinoproduce namin ngayon sa kanila, ina-encourage namin sa kanila ngayon na binubuo namin yung mga kabataan, tapos pinoprovide namin sila ng technology paano mag-farm planning para sa kanilang farms. Sa kanilang farms. At laging sinasabi namin sa kanila, pwede nyo i-cluster yan kung magkakadikit din lang ang farms ninyo. Ang farm planning kasi natin na naintindihan sa school ninyo, sabi namin, is paano ang production, saan ilalagay ang vegetable, saan ilalagay yung... So sabi ko, nakafocus sa production ng horticulture at saka ng mga fruit trees. Bakit hindi nyo lagyan ng farm resort sa loob? Oo, tama. Diba? So para hindi lang kayo production. So lagyan nyo, so ang dinidesign namin ngayon ng mga farm plans ay yung mayroong added value dun sa loob na habang wala pang harvest, ay mayroong napupuntahan ang mga tao. Sabi ko, entrance fee pa lang, kahit 10 pesos, okay na. Oo nga eh.
So farm plan na may farm resort Tama. o tourism, no? Farm tourism. Oh, Okay. ganun yung dinidevelop namin dito. Hindi na nga At ito, gusto ng mga kabataan yun. Oo. Bebesiho. Sa Facebook nga kanina nag-post na Evelyn Serrano, di ba? Meron siyang farm resort doon. Meron raw meeting yung mga farm resort ng Nueva Ecija na tinutulungan nga sila ng DOT, no? Ayan. Maganda. Kasi dapat yung farm planning kasi dati yung ginagawa sa mga eskwelahan, ganun. Kahit tayo nung una, tingin namin sa farm planning. Direction, east-west, paano itatanim, saan nilalagay ng tubig. Okay lang yun, pero dagdagan natin ng other value na nasa loob ng farm. So yan ngayon. And then technology. I think may encourage ang ating mga kabataan pagka mayroong technology. So yung ibang kabataan na nandito ngayon sa Campil, parang in-encourage ko na mag-develop ng isang parang system o program para sa tawag dito, monitoring na ang gamit lang ay cellphone kaya drone, no, para tumingin doon sa mga sitwasyon ng isang farm, no, makita yon, makita yung kung may sakit, kung may peste, yung magbibigay kagad ng feedback na itong nangyayari doon sa farm na yun. So drone, isa pa, kasi may encourage din sila diyan yung mga kabataan. Ngayon, Roy, nasa last 10 minutes na tayo. Gusto kong bumalik full circle naman. Kasi nga, nagsimula ikaw, nagsimula rin ako. Pag sa trabaho natin sa magsasaka, maliban sa advocacy, nagsimula muna tayo na siguraduhin yung magsasaka ay may secure tenure ng kanyang lupa para siyang kikita sa kanyang inanit, pinaghirapan. Sa karanasan mo sa Leyte ngayon at sa Campil, masasabi ba natin ang bulto ng mga miyembro kahit paano ay secure niya ang tenurial status, may sarili na siyang lupang pag-aari, or sa tingin mo, kasi ang problema pag umingkris nga ang negosyo, baka yung ibang hindi kanila ang lupa ipitin ng may-ari ng lupa, may lumalabas pa bang problemang gano'n na tenurial status, yung ating concern sa reform gano'n. Sa Leyte kasi ang karamihan ditong areas ay absentee landlords. Talaga. Pero ang member kasi ng Campil ay pinakamarami, I think mga 60% ay mga owners, smallholder. Okay. Ito yung natawag namin na may-ari ng mga 3 hectares and below. Okay. No? And then meron din dyan mga agrarian reform beneficiaries. Okay, no? And then meron ding tenants, no? Meron pa may administrator, may tenants na miyembro at saka mga yung sap gatherer, yung market ng lubi. Yung akyat lubi. Oo, nung Magyulanda nawala dito, napunta sa Maynila, akyat bahay. Tama, yung mga waray. Sabi nila, masisipag daw yung mga waray umakyat ng jeep. Umakyat ng Hindi, ngayon nandito na, nakabalik na. Balik na. Balik na. So, yun na. May issue pa rin dito kaugnay doon sa sa land tenure, no? So may ongoing kaming tinutulungan na merong agrarian cases. Meron dito pero sa sa pangkalahatan, ang pinakamalaking area namin na may problema ng agrarian cases ay nasa Mindanao. Mindanao pa rin, ng mga coconut. Nandyan sa Misamis Oriental. Nasa Misamis Oriental ang pinakamarami. And then, ang mga cases naman namin na mayroong agrarian reversals, may panalo na yung lupa, may gawa na, etc., may mga proyekto na pumasok doon, World Bank, etc., ay nasa Quezon.
Ah, Ha? wow. No. Quezon Tulad Province. ng Sariaya, mga siguro mga Ay, oo, more than tama. 1,000. Mga landlords ng Sariaya. Oo. Oo, yun. Bigat. So nakaharap din siya sa mga reversals, no? So may ganun may ganun din siyang problema dinadaanan. Correct 'yun. Hindi matapos-tapos yung problema ng lupa, no? Yung usapin sa lupa. Kailangan maging tuloy-tuloy 'yun na struggle. Tuloy-tuloy 'yun. Kasi tingin ko doon talagang kailangan ipaglaban talaga 'yun eh. Tulungan natin ang ating mga kapatid na mga magsasaka diyan. Pero at the same time, dapat may pinapakita na rin tayo Yeah, na ano ang pwedeng sustainability niya tama. dun sa lupa. I think yun yung missing nung ginawa nung DAR, kaya maraming nag-react doon sa mabilisan na binigay nung DAR nung panahon ng panahon yun. Pinamigay lang. Tapos Support. yung sinasabing support services o PBD, hindi siya nakasabay. Tama. Kaya nung pumasok na siya, wala na ito, hindi na kaya ng farmers na i-sustain yung naipanalo niyang lupa. No, tingin ko ngayon parang pwedeng ipakita natin para meron tayong may pakita no dun sa mga farmers na ito ang best way na pwedeng daanan. Again, babalik ako dun sa discussion namin nung nakaraan o kahapon. Kasi nagta-transition ang buong campaign ngayon yung mga nasa local areas from association into cooperative. Tapos nag-identify ng commodity na meron sa kanila na i-develop. So, lagi ang thinking napapansin namin is magpuproduce ka ng vegetable para sa consumption mo. So, sabi ko, hindi pa siya. Kasi ang kabilang thinking should be nagpuproduce ka for the market. Also, yeah. No? Pero hindi mo naman kasi may iwan din yung meron ka para sa'yo. Di ba? Sarili lang. Para sa sustainability ng bahay mo o ng consumption ng household. So yun yung mga tuloy-tuloy pa namin na discussion, ano ang gagawin. And then second na discussion is, dahil masyadong nakatali ang presyo ng copra sa world market, baka panahon na natin i-decouple yan. Paano ba natin i-decouple yan? So isang paraan doon is increase natin yung local consumption. Tama. Kasi 80-20 man ngayon. So kahit di tayo maghangad ng baliktad, no? Kahit hindi baliktad, kahit man lang mag 60-40. Tama. Di ba? Malaking bagay 'yun sa atin ng market Domestic. na papunta sa local, Tama. papunta sa domestic. So kung paano gagawin 'yon, ano 'yon, parang advocacy pa rin kasi 'yon. Kasi karamihan naman kasi ng industrial products galing sa coconut ay pang-export eh. Wala sa atin gustong gumamit pamprito ng BCO eh. Kasi may ibang lasa. Di ba? Pero dalhin mo yan sa Europe at saka sa US, gusto nila yung may lasang ganon. In the same manner, ang Pinoy, pagka kumain siya ng spaghetti na may olive oil, ayaw niya nun. Ayaw ng Pinoy na may lasang olive oil. Gusto niya matamis lang. Ganon din sila, no? Ganon din dito sa atin. Ayaw gumamit ng VCO. So maganda sana ma-develop natin para maging functional siya yung ganung produkto dito sa local. And then, of course, pagdating sa income ng farmers, dapat, ang isang pinupush namin nung naka-food security at food system summit, dapat nakapeg siya yung income para ma-assure natin si farmers na tuloy-tuloy mag-produce. Dapat yung income niya, i-provide natin yun na ito yung kwenta niya, ito dapat yung pera niya, income niya. Na pag bumaba ito ng konti, ng piso, pumasok ang Estado, pumasok si gobyerno para punuan yan. Para laging may assured income si farmers. Pagka ganon, edi may predictability na si farmers. Sabihin niya, mag-produce ng ganito kasi maganda yung aking makukuha dito dahil ito yung presyo niya. Tama. Mukhang kompleto na ang pag-iisip mo dyan, Roy. Pero grabe talaga. Habang nagkwekwento ka, inisip ko, my God, sabihin natin 2016, 5 years, para bagang sabi mo nga, continuous learning, parang ito parang bagong masteral at doctoral course mo, but in practice.
Kasi lahat tayo interesado sa rural development, small farmers. Pero how to do it, maraming mga konsepto. Pero paano gawin? In your case, ongoing ano na yan, laboratory, sabi mo nga kung concept eh. Kaya maliban sa interviews tulad nito, ayusin natin na masulat ito at may rigor study para matulungan ng iba, no? Malaking bagay, ha? Gusto ko nga rin mapag-aralan ano ang nangyari dun sa ibang lugar. Tama. Na pumasok nag-engage sa market, nag-volume market sila ng copra. Maganda yung returns nila nung una, pero bakit biglang bumagsak at nawala sila? Lagi may ganoon mga experience Davao Oriental, Lanao Sur, Quezon, Bundok Pen. Ang Bundok Pen, meron pang meron pang may rebate pa sila galing sa Franklin Baker. May binibigay pa sa kanila na parang fair trade na fee. No? Pero bakit nag-close shop? Ano nangyari? Para maintindihan din namin at ma-learn namin yung mga mistakes din na yun. Para hindi namin magawa din yan. Pero kailangan talaga may sumulat at kailangan may mag-aral academically kung paano siya i-appreciate at paano siya magandang gawing sustainable para sa ano. Sige. Maganda yon. Pero maliban dyan, kasi humingi ako ng a few minutes para wind up. Nung kami nag-usap po ni Roy sa paghahanda nito, sabi nga niya, alam mo, iba pa ka itong senior city. Pero alam mo, yung sa kasalukuyang teknolohiya, whether Zoom or Facebook or later radio, magandang mag-develop tayo ng series of no? Yan, ito mga ganito. Pero hindi na kailangang super comprehensive lahat. Parang item by item, bite size. Pero hango sa buhay, hango sa karanasan. Sa mga interesado, hindi lang sa productivity, ano ibang mga produkto, sa merkado, yung lessons, at higit sa lahat, yung tinig ng mga may karanasan, i-host lang natin. Ako'y nabigla, natuwa naman ako, Roy, na nung sinabing sinong naka-influensya, kahit paano nakatulong naman pala ang PRRM sa buhay mo. Yeah, malaking bagay yun. Kaya tama-tama dahil naalala niyo yung may pumasok na parang buyer, tapos nag-provide ng mga questionnaire. Pero siguro gawin natin mag-joint effort tayo, hindi lamang PRRM, Campil, but a few others. Yung suggestion mo, maglunsad tayo ng series talaga, systematic, deliberate ng series sa mga interesado na matuto, karanasan, kung paano yon mag-diversify ng sources of income, magtulungan, ganyan. Sige, so ibang proyekto yan, pero lalo nang na-stimulate ako sa ating usapan ngayon kasi malinaw pero 2 minutes to go na humirit ako. Nag-overtime na tayo. Magtatapos na po kami. Arami pa sanang pwede pagkwentuhan. Meron pang ang video pinadala si Roy na ipe-play na lang natin later yung ginawa sa iyo ng DTI, no? Pero bilang pagtatapos po, tamang-tama po yung ating special guest ngayon sa linggo at buwan ng Nyog na Agosto. Pero higit sa lahat yung tema nga na tama nga, yung wala namang masama kung kopre mataas ang presyo. Pero dahil nga up and down yan, mahirap at marami pang pwedeng pagkunan ng kita sa nyog. At maganda itong ating napagkwentuhan, batay na talaga at hango sa karanasan ni na Roy at ng Campil at Campil Agri-Co-op. Kaya sana po kayo nagkaroon ng interest. Uulitin po natin, this is recorded. Pwede po itong i-replay sa iba't ibang Facebook. Si Roy? Oo, nandun na rin naman. Nakalagay rin naman doon sa slides. Kung may tanong pa. At abangan po ninyo, pag natuloy yung aming plano, magkakaroon tayo ng another series. Hindi na senior city kwentuhan. Ibang kwentuhan na ito tungkol sa hanap buhay at pag-unlad ng kabuhayan sa kadayunan, sa nyugan at iba pa. So, proyektuhin natin yan. No? So maraming salamat, Roy, at salamat sa ating technical support ngayon.
na maliban Salamat. kay... Magpatikim ng iyong spicy coconut Oo, vinegar. ayusin natin. Order tayo. Next month, baka nasa Manila ako. Ay, very good. sige. Madala ko kayo. Okay. So muli, salamat po sa Inet Salamat. Philippines, sa ating techie support si Daryl. At Si oy, Daryl. nandito may intern yata si Shailene. Oo. Tapos sa senior sa panahon ng COVID, sa Lapis Siso, but higit sa lahat, sa Campil Agri-Co-op. At ikaw ang huling pasalamat. Ang Of course. At sabihin, mabuhay ang mga magnyunyog, lalo na ang kababaihan at kabataan. Okay. Yes! Salamat, Roy. Sa ulitin. Salamat. Sa tayo. Maraming Yes. salamat. Salamat din. Thank you, Mula sa Haro Leyte, maraming salamat. Yes. Okay. Thank you. Bye-bye. Very